Isinusulong ng Coalition of Licensed Agencies for Domestic and Service Workers o CLADS ang pagkakaroon ng mas maraming seminar para sa mga Pilipino magtatrabaho bilang kasambahay sa ibang bansa. Mahalaga raw kasing maging maalam ang mga OFW sa dapat gawin kapag nakaranas ng problema, lalo na sa kanilang mga employer. May news to go si Rafi Tima. Nakalulungkot man pero hindi na bago ang mga ganitong insidenteng kinasasangkutan ng OFW na pumapasok bilang mga kasambahay sa ibang bansa. Ayon sa ulat na nakarating sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, binuhusan ng kumukulong tubig ang 23 taong gulang ng OFW matapos magalit ang ina ng kanyang amo sa Saudi Arabia. Bagamat nalapnos na ang balat sa likod, pinabalik pa raw sa trabaho ang OFW matapos ipagamot. Nakapagsumbong lang ito sa embahada matapos makatakas. Ayon sa OWA, ang mga insidenteng ganito, unti-unti naman na umunong nababawasan dahil sa mga bilateral agreements sa mga bansa kung saan pumupunta ang ating mga kababayan. Pag nag-appear yung employer sa harap ng ating labor attaché, sinasabihan na, eto, handa ka na bang sumunod dito sa regulasyon na ito na pinapatupad ng Philippine government? Kasi kung hindi mo tutuparin ito, hindi ka namin bibigyan ng worker, no? Ilan sa mga nakasaad sa mga kasunduan, bawal nang kumpiskahin ang cellphone at passport ng mga OFW. Bawal din ang pang-aabuso. May tinakda na ring sweldo na kailangan sundin ng mga amo. Pero aminado ang OWA, may mga nakakalusot. At sa mga pagkakataong ito, hindi madaling pasukin ang bahay ng mga hinihinalang mapang-abusong employer. Hindi ka basta papasok doon kung wala kang pahintulot. Kung gusto mang mag-rescue ng ating officer na nanggaling sa embassy or polo para pumunta doon sa bahay ng worker na may problema, hindi siya basta makakapasok. Otherwise, kung gagawin niya yon, pwede siyang idemanda. Trespassing yun eh. Kaya naman bago pa umalis sa mga OFW, may bili ng OWA at Philippine Overseas Workers Welfare Administration o POEA sa mga mag-a-abroad sa isinasagawa nilang mandatory pre-departure orientation seminar. Sinasabi namin na kung kayo ay magkaroon ng problema, immediately notify yung ating Philippine Overseas Labor Office, yung ating embassy, yung ating welfare officers, na binibigay naman namin ang contact number during the seminar. Ang Coalition of Licensed Agencies for Domestic and Service Workers o CLADS nais pang dagdagan ang pre-departure seminars na ito para daw mas lalong matandaan ng mga OFW ang mga gagawin kapag naharap sa problema. I suggest that we agencies should conduct our own orientation topic. Yung mga topic na dinidiscuss nila dito is about the protection, no, sa abuse. Kung anong gagawin ng mga OFW, sinong lalapitan nila, saan sila pupunta kapag may problema sila sa amo nila or abuse employer. Ayon sa CLADS, ang problema kung minsan nasa kanilang partner employment agency sa ibang bansa na dapat sana'y maniniguro sa kapakanan ng mga OFW. Meron kaming counterpart na verified by Polo. Ngayon, itong mga counterpart namin ang nagbibigay ng immediate action, no, doon sa job site. Now, if we cannot get a positive action from our foreign placement agency, sa Polo kami lumalapit. And if necessary, kami mismo yung pupunta sa job site para matulungan yung distress OFW. Kaya panawagan ng koalisyon, bukod sa mapang-abusong amo, iban din ng mga placement agency na hindi umaalalay sa mga ipinadadala nilang OFW. Rafi Tima, GMA News.